we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Narito na ang mga pinakamalalaking balita ngayong Miyerkules. PHIVOLCS muling nakapagtala ng phreatic eruption sa Bulkang Taal kaninang umaga. 8 taong gulang na batang babae sa Calauag, Quezon, bugbog sarado sa kamay ng sariling ina na miyembro ng CAFGU. Anti-half-naked ordinance, mahigpit na ipinatutupad sa Barangay Dalig sa Batangas City. Ang mga mahuhuling lalabag, papatawan ng multa. Pagre-regulate sa paggamit ng mga estudyante ng cellphone sa loob ng klase, isinusulong sa Senado. At iba't ibang disenyo ng saranggola, pinalipad sa makulay na Summer Saya Kite Festival sa Lobo, Batangas. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso, narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Muling nakapagtala ng phreatic eruption sa Bulkang Taal ang PHIVOLCS kaninang umaga. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Weak phreatic eruption kung ilarawan ng state volcanologist na PHIVOLCS ang nangyaring aktibidad sa Bulkang Taal sa pagitan ng 8:27 hanggang 8:31 kaninang umaga. Ang usok na ibinuga mula sa crater nito umabot sa 2 kilometro. Ang causing ko would still be yung volcanic gases coming into contact with hot water producing this phreatic eruption. Sa kabila niyan, walang nabuong volcanic smog o VOG sa palibot ng Taal. Ayon sa PHIVOLCS, may mga aasahan pa rin daw talagang phreatic burst sa bulkan dahil sa patuloy na pag-emit nito ng mainit na volcanic gases. Pero walang dapat ikapangamba ang publiko. Hindi naman ibig sabihin ito na magkakaroon na ng magmatic eruption. Yung galing talaga sa ilalim ng magma, fresh magma coming up. Hindi po ito ganun. Ang alerto sa Taal nananatili pa rin sa level 1. Wala pa raw nakikita ang PHIVOLCS na dahilan para itaas ang alerto sa kabila ng phreatic eruption. Pero bawal pa rin ang pagpunta sa Taal Volcano Island. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Dahil sa nararanasang mainit na panahon, nilimitahan ang oras sa gitna ng kalsada ng mga traffic enforcers sa Lipas City. Samantala ang heat index sa mga susunod na linggo, posibleng bumaba na ayon sa Pag-asa. Alamin yan sa report ni Denise Abante. 19 na taon na raw traffic enforcer ang 43 anyos na si Benedict sa lungsod ng Lipa. Bilang enforcer, may pagkakataong ulan at ngayon matinding sikat ng araw ang kanilang kalaban. Sa gitna ng kalsada, matiyak lang ang kaayusan sa daloy ng trapiko sa mga lansangan. Ngayong nakararanas na matinding init ng panahon, limitado na lang daw ang kanilang pagbibilad sa araw. Alaga po kami ng tubig kasi po yung presyon, yung tumaas ang BP. Kaya lagi po kami ng tubig. Tapos pagka medyo yung luwag naman ng kalsada, nakakasilong naman. Abril nang ianunsyo ng alkalde ang adjusted hours o oras na maaaring tumabi mula sa gitna ng kalsada ang mga traffic enforcers na kaagad namang ipinatupad ng SIPOS. Simula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon, maaaring kumanlong sa malilom na lugar ang mga enforcer. Pinatatabi po sila from 10 a.m. to 4 p.m. pa nga po yun yung ginawa namin. Nandun lang po sila sa tabi, sa shade, tsaka lang po sila gigina in case na heavy traffic, then may accident po. Naiwas din po tayo sa anything na makakasama sa kalusugan ng ating mga enforcers. Sabi ng Pag-asa, posible raw na hindi na tumaas pa ang heat index o nararamdamang init ngayong Mayo. Ngunit hindi pa rin daw dapat magpakakampante ang mga residente. Sa ngayon po, sa nabanggit po ng mga climatologists po natin na possible po hindi na mabibit po yung mga highest temperature na na-record nitong mga nakaraan. Possible na po na medyo mababa po yung mga temperatura na mararanasan po natin sa mga susunod na linggo. Kaya ang enforcer na si Noli, sombrero, shades, mask at arm sleeve ang panangga sa init ng panahon habang nagmamando ng daloy ng trapiko. Malaking tulong daw para sa kanya ang ipinatupad na adjusted hours. Malaki pong tulong po dahil po sa sobrang init po ay kailangan po talagang tumulong sobrang init sa amin na kailangan talagang uminom ng maraming tubig. Minsan po
pagka sobrang traffic talaga, kailangan hindi na pinababayaan. Minom na maraming tubig, then necessary protection po, yung mga sombrero na pinamimigay po namin sa kanila, then the arm sleeves na bigay po ng ating butihing mayor na isuot po para lang din po maibsan din yung babad nila sa init. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Nais isulong sa Senado ang pagre-regulate sa paggamit ng mga estudyante ng cellphone sa loob ng klase. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul? Ace, may ilang klase na pinapayagan yung paggamit ng cellphone pero for educational purposes lamang ito at hindi pwedeng gamitin sa pag-browse sa social media. Nasa class rules ni Teacher Maricel ng Batangas City Integrated High School ang pagbabawal ng paggamit ng cellphone sa oras ng klase niya. Ipinapaalala sa mga estudyanteng dapat na naka-silent mode ito at nakalagay lang sa bag. Start pa lang, part po ng aming classroom routine na ipinapatago po namin ang phone bago kami mag-start ng klase. Pero sa mga pambihirang pagkakataon, ginagamit daw ito para sa experimentation class niya. Sinusupervise po namin, lalo na pag halimbawa, sir, may mga simulation online kaming ginagawa sa lesson, talagang tinututukan po ang bata habang sila ay gumagamit ng cellphone. Si Senator Win Gatchalian gustong i-regulate ang paggamit ng cellphone habang nasa klase. May ilan daw kasing mga estudyanteng ginagamit ito for recreational o pagbabrowse lang sa mga social media. Dito, nahahati raw ang atensyon ng mga mag-aaral at nawawala sa focus sa klase. May ibang bansa na rin daw na nagbaba ng cellphone sa loob ng classroom. Ayon sa Department of Education o DepEd, para ma-regulate ng ayos ang isinusulong na polisiya, dapat na may koordinasyon ng guro sa mga estudyante at magulang. Pwede yung teacher, since alam na naman niya kung ano yung skills na kanyang i-discuss the following day, mas maganda announce na rin sa mga bata that na, for example, tomorrow, gagamit po tayo ng cellphone. So, purely educational. Ayos lang po yun para po makapokus sila sa pagtuturo ng teacher. Then dapat po nun sa teacher po sabihin para masabi sa eskwela may tawag po siya. Humihiling ang DepEd at mga guro sa mga magulang na tulungan din sila sa pagdidisiplina tungkol sa tamang paggamit ng cellphone. Ace, ito raw pagre-regulate sa paggamit ng cellphone ay pagtuturo rin ng disiplina sa mga estudyante na may tamang oras sa pagsa-cellphone, gayon din sa pag-aaral. Ace. Maraming salamat, Paul Hernandez. Patay ang isang rider ng motorsiklo matapos sumalpok sa kasalubong na van sa Nasugbu, Batangas. Tutukan yan sa report ni Denise Abante. Hindi na nakauwi sa kanilang bahay sa Barangay 11, Nasugbu, Batangas ang 59 anyos na rider ng motorsiklo ng masawi dahil sa aksidente. Binabagtas niya ang kahabaan ng sitio Hulo ng Barangay Kalayo sa kaparehong bayan alas 6 ng umaga kahapon nang bumangga ang minamanehong motorsiklo sa kasalubong na closed van. Inihatid lang daw ng biktima ang anak nito sa karatig barangay at pauwi na sana nang mangyari ang insidente. Ayon sa pulisya, posibleng naging mabilis ang patakbo ng rider sa palusong na kurbadang bahagi ng kalsada kaya ito bumangga sa kasalubong na van. Siguro nagmamadali pero nawalan siya ng kontrol. Kung pagbabasihan po yung tama nung motor tsaka nung kabanggaan niya, talaga pong may kabalisan ang pagpapatakbo niya. Nagtamo ang biktima ng malubhang pinsala sa ulo at kaliwang paa na kaagad isinugod sa ospital, ngunit idineklarang dead on arrival ng doktor. Wala namang tinamong sugat ang driver ng van na kasalukuyang nasa kustodiya ng pulisya. Sinubmit naman nung naka-4 wheels ang kanyang sarili dito sa police station. Then hinintay na lang namin yung pamilya nung nakamotor. Decididong maghabla pa rin yung pamilya. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, na makuhanan ng pahayag ang pamilya ng rider at driver ng van hinggil sa pangyayari. Dahan-dahan palagi kapag ganito yung kondisyon ng kalsada. Hindi talaga natin masasabi ang aksidente kaya doble ingat. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, bukas araw ng Huwebes, May 9, mawawalan ng supply ng kuryente ang ilang bahagi ng Barangay Santo Niño at Barangay Adia sa Ibaan, Batangas. Magsisimula ito alas 6 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon, bunsod ng pagpapalit ng mga nabubulok na poste. Samantala sa Biyernes, May 10, mawawalan ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa Calacas City, Laurel at Lemery, Batangas. Magsisimula ito sa pagitan ng alas 10 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Bunsod ng pagpapalit ng mga assembly line dahil sa DPWH road widening projects.
Kalinsabay ang pagsasagawa ng conversion ng mga linya at installation ng mga transformer. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Halos hindi na makapagsalita sa sakit at puno ng takot ang 8 taong gulang na bata mula sa pananakit ng kanyang sariling ina sa Calawag, Quezon. Tad-tad ng mga sugat, pasa at namamaga ang mukha nito. Ayon sa DSWD Calawag, siya raw ang napagbubuntunan ng kanyang ina sa tuwing nag-aaway ang kanyang mga magulang at hindi raw ito ang unang pagkakataon ng pananakit. Parehong miyembro ng Citizen Armed Force Geographical Unit o CAFGU ang mga magulang ng bata, kaya nakatira ito sa kampo ng CAFGU. Kaagad namang nagsagawa ng investigasyon ng 85th Infantry Battalion ng Philippine Army na nakakasakop sa patrol base kung saan naka-assign ang babaeng CAFGU. Nasa restricted custody na ngayon ng Philippine Army ang babaeng CAFGU habang nagpapatuloy ang investigasyon. Nakuna na rin ng Calawag Municipal Police Station ng sinumpang salaysay ang ama ng bata upang makapag-apply ng warrant of arrest sa korte laban sa sospek. Nasa pangangalaga ng kanyang lola ang bata na sasailalim pa sa mga pagsusuri upang mas matiyak na nasa maayos na ang kondisyon nito. Tumanggi nang magbigay ng pahayag ang mga magulang at lola ng bata. Todo bantay ang mga tanod sa Barangay Dalig sa Batangas City sa ipinatutupad na Anti-Half-Naked Ordinance. Ang mga walang saplot pang itaas na damit pagmumultahin o isasailalim sa community service ayon sa barangay. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Sa tindingan naman ng init, talaga namang minsan mas gugustuhin mong mag-alis na lang ng pang-itaas na damit. Pero si Carlito hindi rin naman magawa yan. Mas gusto niyang nakasando na lamang. Ay hindi, dapat nakadamit din tayo. Okay, bakit? Dahil malangkit yung hangin eh. Pagka malangkit naman, liligo ka na naman ulit. At mas lalong hindi pwedeng gawin sa Barangay Dalig sa Batangas City. Bawal kasing gumala-gala sa pampublikong lugar ang mga lalaking walang saplot pang itaas. May mga barangay tanod na sumisita. Naku, baka madaanan ka dyan ng pulis. Mahuhuli ka dyan dahil hubad ka. Magbihis ka ng damit. Magsuot ka. Batay sa ordinansa, may warning naman daw kung talagang hindi alam ang pulisiya. Pero kung nagmamatigas, doon na raw nila ipapatawag ang pulisya. Paggagawain ng community service o pagmumultahin ng 500 pesos ang lalaking lalabas ng bahay na walang damit pang itaas. Kumbaga may respeto tayo ng bawat isa, gano'n. Dahil bilang Batanggenyo, sabi nga disiplinado. Kaya kumbaga po, pakita natin kung tayo bilang Batanggenyo, hindi lang barako na hubad, pero tayo ay disiplinado na kahit saan. Mangilan-gilan pa lang daw ang nasisita ng mga tanod na jumuduty sa araw at gabi. Ang multang malilikom, gagamiting pondo para sa mga proyektong pambarangay. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Nagpasalamat si Sparkle artist David Licauco sa mga nagdasal sa success ng operasyon ng kanyang sleep apnea. Samantala, silipin ang Girls' Day Out ni Sparkle stars Barbie Forteza at Bianca Umali. Narito ang report ni Hazel Alviar. Hi everyone! Sa pamamagitan ng isang short video, nagpasalamat ang pambansang Ginoo David Licauco sa kanyang mga taga-suporta na nagdasal para sa success ng kanyang operasyon sa kanyang sleep apnea. Matatandaang sumailalim sa operasyon si David noong April 30. Muling nagbanding ang Pulang Araw star Barbie Forteza at Encantadia Chronicles Sangre star Bianca Umali. Sa mga larawang ibinahagi ni Barbie, ang isa sa kanilang mga bonding moments ang pagkain. Tila nanood din ng sine ang dalawa, patunay ang dalawang tiket ng isang pelikula na kasama sa post ni Barbie. Nag-donate ang My Guardian Alien stars na sina Gabby Eigenman, Rafael Landicho, Arnold Reyes at Christian Antolin ng ilang kopya ng children's book na pinamagatang Si Gren, ang kaibigan kong alien sa booknook ng isang mall. Ang nasabing libro ay tampok din sa kanilang serye at tiyak kapupulutan daw ng aral ng mga batang magbabasa. Para naman kay Gabby, sa ganitong paraan ay mahihikayat nila ang kabataan na muling magbasa ng libro. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog.
Mga kapuso, ito ang inyong GMA Regional TV interview sa Balitang Southern Tagalog. Ang nararanasan nating mataas na heat index o damang init sa katawan, magpapatuloy pa rin sa ilang bahagi ng bansa ngayong buwan. Ngunit maaaring hindi kasing tindi ng naitala noong Abril ayon sa Pag-asa. Kaugnay niyan, makakapanayam natin ngayong hapon si Miss Julie Nimes, ang weather specialist ng Pag-asa. Magandang hapon po, Miss Julie. Magandang hapon po sa ating lahat. Ma'am, may pagbabago o pagbaba na po ba sa mataas na heat index na naitala ng Pag-asa? Ayon sa ating mga datos, patuloy po itong tumataas ang temperatura natin hanggang June. Ma'am, ano po ang pinakamataas na recorded na heat index sa kasaysayan? Kung meron po tayong tala dyan sa Pag-asa. Yung nangyari sa Metro Manila, sa NAIA, meron din pong pagtaas sa parting sa Nueva Ecija, and then I think sa Zambales, meron din. So ma'am, masasabi natin na itong taong ito talagang nakapagtala o na-break yung mga record po natin sa kasaysayan. Masasabi ba natin itong 2024 ang may pinakamainit na temperaturang naitala po? Yes po. And based po sa inyong trend, pataas pa po ba lagi kada taon yung naitala po nating temperatura? Base sa climatology, ating temperatura tumataas po every year. And then, siyempre, El Nino tayo ngayon. So, expect natin na mas mga matataas na temperatura. Ma'am, una nang sinabi ng inyong ahensya na may 2 bagyo na maaaring pumasok ngayong buwan. Aasahan pa rin po ba natin ito? Yun po ay base sa mga models. Nagpapakita po ng yung starting today hanggang May 15, meron po tayong pinapakita ang mga models na meron pong papasok na bagyo pero hindi pa sinasabi kung gaano kalakas ito, pero ito ay hindi magla-landfall kundi dadaan lang po. Merong maapektuhan na kalupaan pero hindi siya direktang maapektuhan ng bagyo. Miss Julie, in case lang po magkaroon ng bagyong tumama sa bansa habang tayo nasa warm and dry season, may epekto po ba ito na mapababa ang temperatura? Kung malakas ito, siguro yung areas na matatamaan ng bagyo, kung super lakas siya o magdudulot ng malakas na pag-ulan, siguro hihina siya ng bababa yung temperatura sa areas na dadaanan nito. Pero kung ngayong May, June, ganun pa rin, siguro bababa ng konti ang temperatura doon sa area maapektuhan. Pero doon sa mga areas na hindi maapektuhan, patuloy pa rin ang mga temperaturang mataas. Magkakaroon tayo ng maximum o orange o yellow to orange na mga heat index. Miss Julie, may epekto po ba ang sobrang init na nararanasan natin ngayon sa La Nina naman po? Mas magiging matindi o mapaminsala po ba mga mararanasang ulan? Actually, ang La Nina is extreme naman yung mga rainfall. So, tayo ay nasa El Nino pa rin episode. So, kailangan dadaan muna sa transition na period. So, ang mga La Nina event ay mararanasan natin by last quarter or first quarter next year. Ang huli na po, Miss Julie, ang mensahe po ninyo sa publiko ngayong nakararanas pa rin tayo ng mataas na heat index. Sa ating mga kababayan sa Calabarzon area ay manatili pong mag-monitor at tingnan po yung binibigay na abiso ng ating DOST Pag-asa tungkol sa heat index. And then doon sa ating mga kababayan na ang advice ko lamang po pag between kasi nararanasan na natin pag around 9 mainit na po, so yung may mga matatanda o mga bata or may mga sakit ay wag na pong lalabas ng bahay, manatili na lang po sa ating bahay, and then patuloy po tayong uminom ng tubig at ang ating mga siguro para maibsan yung init na ramdam ng ating katawan ay kailangan yung mga light na damit or manipis na damit para hindi tayo mag-stay yung init sa ating katawan. Maraming salamat po, Miss Julie Nimes, ang weather specialist ng Pag-asa. Salamat po sa ating lahat.
Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, may namataang cloud cluster o kumpol ng kaulapan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Sabi ng Pag-asa, posible itong mabuo bilang low pressure area at maaari ding pumasok sa PAR sa mga susunod na araw. Patuloy naman ang paghihip ng easterlies o yung mainit at malinsangang hangin mula sa karagatang Pasipiko. Sa datos naman ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa Cavite, Mindoro Provinces, Palawan at Rizal. Hindi rin inaalis ang tsansa ng localized thunderstorms sa iba pang bahagi ng bansa. Nililinis na bilang paghahanda sa pagdagsa ng mga bisita ang ilog na nagkokonekta sa Taal Lake sa Lipas City. Narito ang report ni Denise Abante. Pulot dito, pulot doon. Kabi-kabila ang pangongolekta ng basura sa ilog ng Latag ang ginawa ng ilang mga opisyal ng barangay kaninang umaga para sa inaasahang pagdagsa ng mga turista na maliligo sa ilog. Si Marvin na mula pa sa Lemery isinama raw ng kanyang mga kaibigang taga-Lipa para makapagbonding at maligo sa ilog. Napapunta po ako dito sa Halang, Batangas gawa ng inimbita po ng aking katrabahong taga rito na mag-ilog para ma-relax-relax ng kaunti. Napakaganda po ng paligid, napakalinis. Malinis na tubig at sariwang hangin daw ang habol ng ilan sa mga bumibisita at dumarayo sa ilog ayon sa pamunuan ng barangay. Kaya naman puspusan din ang kanilang pagpapaalala sa mga ito upang matiyak ang kaligtasan ng mga dumarayo sa lugar, gayon din ang kalinisan ng kapaligiran. Kung grupong pumunta sa ilog sina Marvin, solo naman si Mang Edgar. Mula siya sa Banay-Banay, Lipas City at naisipang magpalamig sa ilog. Papalamig, sobrang init sa bahay. Malimit kami dito. Pagka malimit kasi sa bahay, walang tubig. May shortage. So dito kami nagpapalamig. Walang bayad kung pupunta sa ilog, ngunit iba yung pag-iingat ang paalala ng mga otoridad sa matirik na kalsadang tatahakin papunta rito. Tiniyak din ng pamunuan ng barangay ang seguridad at kaligtasan ng mga dadayo sa lugar. Amin pong sinisikap, kami po ay tuloy ang pagdadagdag, ay kami po ay kumukuha ng volunteer para po ito po ay maprotektahan din po namin dahil ito po ay bigyan ng kalikasan ay amin pong pangangalagaan. Sana po ay panatilihin nila ang kalinisan. Yan po ay amin pong gagawa ng para maging malinis ito. Amin pong pangangalagaan ang ilog na ito. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Bukod sa Benilde Lady Blazers na dumiretso sa finals ng NCAA Season 99 Volleyball Tournament, matapos ang kanilang diretsong panalo, pasok na rin ang LPU Lady Pirates at Arellano Lady Chiefs sa stepladder semis ng NCAA Women's Division. Sa Men's Division, maliban sa finals bound na Perpetual Altas, nakapasok na rin ang EAC Generals sa stepladder semis. Pinalipad ang iba't ibang disenyo ng saranggola sa makulay na Summer Saya Kite Festival sa Lobo, Batangas. Silipin yan sa report ni Paul Hernandez. Dayo tayo sa Lobo, Batangas. Bukod sa pamoso nilang malinis na dagat, pihadong hindi kaiiwan sa ere ng mga naglalakihang saranggola rito na para bang isinasayaw ng ihip ng hangin sa himpapawid. Nariyang may hugis tutubi at higanteng paru-paro. Paandar sa disenyo ang mga lumahok sa kanilang kauna-unahang kite festival. Around 42 kites in different categories. We have 4 categories: flat or traditional kites for Lobo 1. We have the open 3D for Lobo 1 as well. May flat kite at giant kites na tampok sa Summer Saya celebration ng bayan, pagpapakita ng pagkamalikhain at pagsusulong muli ng kite flying tradisyon ng mga Pilipino, lalo na tuwing summer. Bahagi rin daw ito ng pagsusulong ng kampanya na iwasan ng single-use plastics. To bring your own tumblers. And then you have water dispensers over the area para pwede kayo mag-refill ng water nyo. Sa susunod na taon, kaabang-abang pa raw ang Kite Fest sa Lobo. Nabubuksan din para sa ibang kite enthusiast mula sa ibang bayan. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, abangan sina Sparkles E.A. Guzman, Kelvin Miranda at Prince Clemente bukas, May 9, sa binibining lungsod ng Calaca, alas 8 ng gabi sa Calaca City Track Oval. Fill your heart with beauty, mga kapuso. Tara na tunghayan ang binibining lungsod ng Calaca bukas, May 9.
Mga kapuso, bukas araw ng Huwebes, May 9, mawawala ng supply ng kuryente ang ilang bahagi ng Barangay Santo Niño at Barangay Adia sa Ibaan, Batangas. Magsisimula ito alas 6 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon, bunsod ng pagpapalit ng mga nabubulok na poste. Alae! 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 Aba, edi ako lagi na sa ilalim ng puno ng aming mga mangga. Marami kaming halamanan. Nice. At 3 beses maligo sa maghapon. Ay, ako sa amin lang ang loob ng bahay. Doon lang ako natigil. Ay, di yan, nakikipiesta. Pag sobrang init, inapasok muna sa loob. Nagbubukas ng aircon. Nagpapaalis ng lamig ng init. Nainom ng maraming tubig. Bili ka. Ay, mataas nga, 6,000. Bili ko. Kada oras ay naliligo. Talagang nakakalima akong ligo. Ang inumin ay halos kada inom ay 3 baso. Talagang halos magkakatubig na ang baga. Samantala, mapapanood nyo po ang episode na ito at iba pa ang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.